Hello guys, good morning. So good talaga ang morning kasi in bloom na ang aking American rose. Di ko alam kung ano yung nito, kulay nito. Parang may siya guys, may pagka-pusyaw na red na medyo orange. Para siyang red-orange. So nabili ko lang siya sa market ng 100 pesos only. Tapos may buds na siya nung nabili ko. Kaya ngayon, good talaga yung morning kasi in bloom na siya. Nag-bloom na siya guys. Oh. Tignan niyo ang cute niya. Ang ganda-ganda. Tsaka ang bango niya guys. Ang laki pa ng bulaklak niya. Tsaka itong isa guys, akala ko siya, Malaysian Moms. Yun pala, nung ginugel ko, Stokes Aster or Stokesia Laevis, kung tama ba yung pronunciation ko. Pero maganda siya guys ha. Para siyang version ng baby's breath na malaking version. So hindi ko muna siya dinalagay sa bahay. Dito na lang muna. Dito na lang muna siya sa Dito na lang muna siya sa office. Dito siya sa likod ng office. Kasi wala namang nakatambay dito sa sa stock room namin. So dito ko na lang muna siya dinala kasi kung dun sa bahay walang mag-aalaga dun kasi nga nasabihanan ko ako umuwi. Eto siya, gusto ko siyang dalhin doon sa bahay namin mismo. Kaso walang mag-aalaga. Tapos pa summer na kasi guys. So mahirap yung tubig doon. Kaya yung isa kong binili na parang ganito is namatay. Di ko lang matandaan kung parehas yung color nito. Pero parang ganun na ganun. Tingnan nyo guys. Oh, ang ganda niya. Diba? So dito, sabi ko dito ko na lang siya para at least yumabong siya. Yung parang dumami yung stems niya guys. Pinagpuputulan ko nga pala siya ng mga dahon. Binawasan ko yung dahon para at least mabilis siyang makaproduce ng bagong stem. Diba? Alam nyo guys, yung excitement kapag nakakakita ka ng parang panibagong may umuusbong na na stem. So dito, hopefully maka-pro pa ako nito. Tapos yung plan ko kasi hindi ko siya ida-direct sa lupa. Sabi ko sa lang siya. Dito ko lang siya ilalagay. Tapos yung parang bonsai na siya. So nanonood ako ng mga tutorials sa pagbo-bonsai ng rose. Hopefully magawa ko. Tsaka yung may kasi ako dun sa bahay may orange na American rose ako doon guys, sorry. May orange ako na American rose doon sa bahay. Dinirect ko siya sa lupa kasi parang mamamatay na siya nung last ko na check sa kanya. Buti na lang naka-survive siya, naka-produce pa siya ng panibagong stem. Di ko lang alam ngayong summer kasi nga walang mag-aalaga doon. Yung mother ko lang yung andon at saka mahina na rin siya. So, di ko alam kung maaalagaan niya. Sana mabuhay at saka makakuha ako ng nahihirapan kasi akong nahihirapan kasi akong mag-propagate ng rose. Hindi talaga ako makapabuhay. Nung last year, marami akong na-propa na color orange. Kaya lang pinamigay ko din sa kapatid ko, sa biyanan ko. Pinamigay ko yon. Marami akong napabuhay. Pero nung last na nag-try ako, kasi nga hindi na nga ako dun sa bahay tumutuloy, hindi ko na maaalagaan. Hindi na ako So, nag-try ako nung ICU method ba yun? ICU, yung parang tinatakpan ng plastic para hindi mo na siya diligan or parang pabayaan mo na lang siyang ganon. Nagkasuloy siya guys, nagka-stem siya, may lumabas na. Kaya lang after ilang days na siya, yung nabulok. Yun. So, as a plant lover, orchids lover, madami din akong orchid sa bahay, kaya lang parang hindi pa namumulaklak sa ngayon kasi nga, hindi nga siya naaalagaan kasi hindi na nga ako dun umuwi. So,
Parang hindi niya ako binibigyan ng bulaklak. So, ayun. Sorry guys ha, paputol-putol yung video kasi may mga customers na dumadating. Nasa office kasi ako eh. As you can see, andito siya. Andito ako sa office. Sa storage room. Storage room namin to. Stock room. Ayan. Yung mga boxes, yung mga used boxes is galing yan sa mga customers na pinaglagyan ng mga parcels. Tapos, tina-transfer sa box namin kasi makakamura sila if box namin yung gagamitin. Then, hindi na nila dinadala. So, tinatago namin dito sa likod para gawing fillers or yung parang ipanglalagay siya guys kapag may naka-box na item tapos hindi siya kasya sa box. Parang mas less siya kaysa dun sa size ng box para hindi umalog-alog. Ginagawa naming fillers. Pero hindi yung dala sa kilo guys Kung ano lang yung actual weight ng parcel. Yung ayan, yung mga woods na yan is yung mga luma naming center table, front table dun sa sa harap. Pinaglumaan na. Sayang naman kasi kung itatapon kasi maano siya. Pero yung alam niyo yung parang hindi naman kasi siya solid wood, yung parang mga like ng mga binibentang ina-assemble, parang ganun lang. Tapos yung nasa likod is yan, siya, kama. Same dito. Tignan nyo guys, andun siya. Yun. So dun ko siya nilagay kasi guys, yung araw pumapasok naman dyan, especially pagdating ng mga 1 p.m. 1 up to 5 p.m. yung araw pumapasok diyan sa bintana. So bukas naman diyan. Tapos yung kama na yan, isa lesser yan. Hindi na nila ginagamit. So nilagay diyan. Diyan nila nilagay. Hindi na nila kinuha. Kasi dati guys, nung medyo maliit pa yung renta namin dito, hindi nila pinapagamit sa amin itong stock room na to. Ang bala kasi nila noon is parentahan ito sa iba. Kaso lang, hindi na daw pwede. Nung nagrenta na kami dito, hindi na pwede kasi nga, parang nabilong na din sa amin yung space. Tsaka bawal na din. Kumbaga parang risky siya na rentahan yung border ba guys, yung like students or mga nag-work kasi nga, may access siya dito. Papunta sa loob namin. Sa office mismo. So, parang na yung lessor. So, yung nangyayari, kasi yung namin, yung rental namin is, lang siya, annual, renewable siya, every year, nagre-renew kami. So, every year, may 5% na escalation or yung 5% na additional sa rental. So, nung nag-escalate ng 5% is, pinagamit na niya sa amin yung dito yung stock room. Sabi niya, linisin na lang daw. So, ako, hindi ko naman nilinis ng kasi wala namang dito. Dito lang kumakain minsan yung mga courier kasi kung yung mga naka-area dito is dito sila nag-stay, tumatambay kapag katapos na silang mag-deliver. Pero hindi talaga sila dito office kasi sa kabilang hub sila, sa delivery hub kasi kami dito receiving branch So dito lang sila after lunch nagpapahinga ng konti, mga 10 minutes yung parang makabawi lang ng lakas, then deliver ulit. So diyan sila natutulog, nagpapahinga. Nilagyan ko lang ng karton para at least may sila guys. Tapos yung mga sako nila, yung mga used na sako, nilagay nila sa isa ding sako tapos ginagawa nilang unan. So, ayun, habang wala pang dyan ko na lang muna nilalagay. Para at least, sabi ko guys, makapagpadami ako, diba? So, yun lang guys for today's video. I-update ko kayo kung makakapag-propagate ako nito, makakapagpadami ako. Tapos itong isa din. Sana makapagpadami ako, no? Papakita ko lang kayo sa yung likod sa inyo. Tignan nyo, parang may kubo. Connected dun sa isang malaking bahay. May tulay siya.
Ganyan. Diba ang ganda? Di ko alam guys, pero nung mga nakaraang buwan, nung rainy yung wet season, parang nag-ano pa dito yung yung araw. Pumapasok pa dito yung araw minsan kapag umaga dito. Yung ginagawa ko nun, yung isa kong tanim na gumamela, nilalagay ko dyan para makakita siya ng araw sa umaga. Tapos, binabalik ko dyan tuwing hapon para pagpasok naman ng init dito is para mainitan siya buong araw. At the same time, yung lupa, laging basa. Dapat laging basa yung lupa. Tapos ito guys, bala ko guys mag-comment nga kayo kung kung okay ba. Nang bala ko kasi, after nito, matuyo ng bulaklak niya. Diba ang ginagawa natin kapag para dumami yung bulaklak ng rose is dapat after niyang, kung malapit na siyang malagas or malapit nang mamatay yung bulaklak niya, dapat gupitin niyo siya. So usually dito nagugupit. So ako sabi ko kasi guys, gugupitin ko siya. Gugupitin ko hanggang dito. Tapos gugupit din ako dito. Tapos ipopropagate ko na siya yung itong stem niyang ganito. Mabubuhay na ba to guys? Matanda na ba yan? Or hindi ko muna siya hindi ko muna siya gagalawin. Hayaan ko muna siyang makapag-produce ng dito. 'Di ba kung saan mo pinutol yung bulaklak, doon siya nagpo-produce ng bagong sanga. Kaya nga trinay kong ikat tong mga dahon niya dito sa baba, baka sakaling mag-produce siya dito ng mga bagong stem. Di ba yun guys, no? Dadalawang isip ako, pero yun yung balak kong gawin nang mamadali. Di ko alam, pero pagdating sa bulaklak, parang hindi ako mapakali. As someone, siguro may mga nakakaintindi dito sa akin. As someone na may medical condition, so parang, talaga ako. Naging therapy ko talaga yung bulaklak, mga orchids. Yung sabi ng asawa ko, wag ako magpapagod, pero wala kahit pagod ako, hindi ko nararamdaman yung pagod kahit buong araw akong nagtatrabaho sa garden parang hindi ako mapakali. Lagi kong sabi ng asawa ko, ililipat na naman yan, kakalipat mo lang yan nakaraang araw, tapos ngayon ililipat mo na naman. Sabi ko, pabayaan mo nga ako, hindi naman ikaw sabi niya, kaya hindi na mumulaklak kasi nasistress sa'yo, ikaw naman yung nagbibigay ng stress sa kanila, lagi mo na lang nililipat-lipat kaya hindi na mumulaklak. Parang totoo naman. So yun lang guys, thank you for today's video. I-update ko kayo next time. Diba? Yun, ganda-ganda niya, ganda. Gwapa-gwapa, gidya ako nga Rosia.